At mga kapuso, isang miyembro umano ng MNLF ang namataan sa Zamboanga City ngayong araw. May ulat on the spot si Jiggy Manuel. Jiggy? Pia, kanina nga lamang ay isang SUV na kulay pula ang dumaan dito at nagtanong pa sa mga miyembro ng media kung maaari silang tumawid ng kalsada at yung isa sa mga nakasakay dito ay naka-uniforme at migit kumulang yung mga mga putok to ng sniper dito malapit sa amin at yung nasa unahan mismo ng SUV ay naka-uniforme pati iba mga kasama niya ay nakasibilyan lamang at mamaya-maya ilang sandali lamang nakalipas ay biglang nagtanong itong mga miyembro ng PNP Special Action Force na naririto at napag-alaman nila na mga miyembro daw ng MNLF yun kaya't yun ang naging dahilan kung bakit hinarangan nila ito at bigla silang nagpwesto ng mas maraming tropa ng MNLF dito mas maraming miyembro ng Special Action Force dito sa may area para hanapin yung SUV na dumaan nga dito kanina pero hindi na nila ito namataan. Mas tumitindi yung pagpapaputok ng mga miyembro ng sniper ng MNLF lalo dito sa mga condominium dito sa palibot, lalo pa kapag sumisilip yung mga residente at napagkamala nila ng mga sniper ng AFP at ito rin yung pinoproblema ng mga residente lalo pat sila mismo ang nagiging direksyon ng sunod-sunod na putok mula sa mga sniper. Itong kinakapwestuhan namin ay ito po yung pinakaligtas at ito rin po yung pinayagan na pwesto namin ng mga pulis at sundalo lalo pat matatandaan nyo nung nakaraang Biyernes ay doon sa banda-banda roon, doon sa may mga tangke, doon po bumagsak yung mortar ng kalaban kung saan po ilang miyembro po ng Red Cross ang tinamaan at sa ngayon ay meron pong movement na nangyayari dito. Silipin natin kung ano po itong may tangke umikot, may tangkeng umikot dito. At isa nga po sa mga tinatarget talaga ng grupo ngayon ay yung mga sniper na nagpapahirap sa kanilang mga pwesto at sunod-sunod do ang putok. Katunayan, isa po dito sa mga gusali dito tinamaan ho ng bala ng sniper at pakita natin yung mismong tama ng sniper ng doon sa salamin ng building na yan kung maisusum natin. Ito po, yan po yung isa sa mga bala mula sa sniper na tumama po dyan sa lugar na yan. Ito. May ambulansya na dumadaan. At yun nga po ang sitwasyon dito. Tuloy-tuloy yung operasyon ng mga sundalo at pulis at isa sa masasabing nagpapahirap sa kanila kahit po tuloy-tuloy din ang pagbakbak nitong mga sundalo sa may Lustre Street na pinamumugaran ng MNLF. Yung po mga sniper pa din ang isa sa pinakamalaki nilang problema kaya hindi po talaga totally maka-advance. Pero sa sitwasyon po ngayon mukha naman pong maayos ang kondisyon nitong mga sundalo at pulis dito. Mataas ang kanilang moral at handang-handa rin sila para sa mga pangyayari dito. Pia? Jiggy, balikan ko lang yung nabanggit mo na sasakyan na posibleng may mga miyembro ng MNLF doon sa loob ng SUV na yon. Napadaan lang ito sa harap ninyo? Or paano kaya siya nakalusot? Dahil, di ba sabi mo nga, parang medyo may pagka-ghost town na nga itong lugar at hindi naman basta-basta nakakadaan ang kung sino man? Oo, yun nga Pia, nakapagtataka kasi bigla silang dumating dito at nagtatanong kung po pwede nilang makuha yung kanilang sasakyan. So, ang isang nakakapagtakang parte doon bakit itong nasa unahan ng SUV sa passenger side naka-uniforme at hindi niya alam kung po pwede siyang dumaan o hindi doon sa lugar. At hindi rin naman alam nitong mga pulis na nakabantay dito, itong mga dumadaan. Kasi napupunan natin, minsan may mga nakamotor, lumulusot, minsan kakaway lang sa kanila, yung naka-SUV,
mukhang talagang hindi rin nila napansin. At pero punong-puno ito ng mga lalaki sa loob, mga 8, punong-puno yung SUV na yon ng mga kalalakihan. At siguro lumipas yung mga 10-15 minutes bago tumakbo dito yung isang miyembro ng Special Action Force at sinabi niya na tinatanong niya sa atin kung nakita ba namin yung grupong yun na sakay ng isang pulang van pa nga yung dinidescribe nila. So sabi namin, nakita namin pero hindi namin alam kung saan nagpunta dahil nga ang direksyon namin yung kondo dito sa mismong gilid ng daan na pinuputukan naman ng mga sniper. Kaya after nun, pumuesto na sila dito. Hinarangan na nila yung daan. Ito yung siguro, ito yung isa sa mga gagawin nila para maharang o di kaya ay masala yung mga dadaan. Dahil sa nakalipas sa mga oras, may mga nagmumotor pa nga dito. Pero nakasibilyan, di namin alam kung anong posisyon nila, kung nasa police, nasa military, at pag sila ay paparahin ng mga police na nakaantabay dito, ang mangyayari kakawayan lamang nila. So siguro mas matindi yun. Nakita nyo siguro yun, yung tumawid na motor, ganun lang. Yun yung nangyayari dito at mas siguro paghihigpitan nila ngayon yung mga tumatawid dito. Lalo itong kali na ito na talagang dito yung kumbaga parang line of fire dito nanggagaling o dito ang direksyon ng mga sniper na nanggagaling dito sa barangay Santa Catalina. Pia? At Jiggy, yung pinakita mo sa amin kanina, no, yung tama ng bala mula sa sniper dun sa isang gusali na yon. Ibig ba sabihin nito, Jiggy, halimbawa sa magdamag, talagang hindi talaga humihinto yung putukan? Yung sa magdamag, medyo umaano yun, humuhupa. Pero pagdating talaga ng umaga, pag may liwanag na, ay tuloy-tuloy na yun. Ngayon, medyo may konting pahinga, pero yung mula pa kanina, halos mga 5:30 ng umaga, madaling araw pa lang, putukan na. At kapag pinuputukan ng mga sundalo gamit ang kanilang tangke, gamit ang kanilang sniper, gamit ang kanilang mga armas, sumasagot talaga itong mga sniper din ng MNLF na nakapwesto sa mga gusali din dito sa barangay Santa Catalina. Kaya ito yung isa din sa mga nagpapahirap. Isa din sa problema dito, actually, Pia, marami pang residente dito lang sa dito dito sa may kanang bahagi ko at sila nagtatago lamang doon sa mga bahay nila. So pag minsan tahimik, medyo lumalabas, nagosyoso sila at isa rin ito sa mga iniilagan na madamay pa ng mga otoridad na nag-ooperate dito. Pia? Ako, Jiggy, mag-ingat kayo dyan. Nakita namin pati si Ding, ang cameraman mo, at si Nitoy, ang iyong assistant. Mag-ingat kayong lahat dyan. Maraming salamat sa iyo, Jiggy Manica.